tayo dito sa ating loob, sa ating bahay-sambahan. Ayan, may mga dumadating pa. Thank you, Lord. Ayan, at pwede na po ba tayong tumayong lahat? At maghanda po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Ayan, kahit hindi man po nakikita ang inyong mga pwede po ba na ngitian nyo pa rin ang inyong mga katabi? O kaway-kaway po, kaway-kaway. Ayan, dahil na-miss natin tong first service. And we pray na marami pang idako ang Panginoon sa ating sa kanyang bahay-sambahan. And I just want to encourage you po this morning sa ating verse. Sabi po sa Awit 48 verse 9. Sabi po dito, sa loob ng inyong templo, O Diyos, iniisip namin ang pag-ibig niyong matapat. So as we gather ngayong umaga, isipin lang po natin ngayon yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Isipin lang natin yung pag-ibig niya for us. And i-set aside natin or i-surrender natin sa ating Panginoon lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating mga pinoproblema. At kapalit noon ay magkakaroon tayo ng kapahingahan at kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. So let's pray po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa panibagong umaga. Ngayon pa lamang, Lord, ay pupurihin na namin ang pag-ibig mo for us, ang katapatan mo, Panginoon, ang kabutihan mo. Hayaan mo po, Panginoon, na mapuno yung puso namin ng tungkol sa iyo. At nang sa ganun, Panginoon, ay maibalik din namin ang karapat-dapat na pagpupuri for you. And God, we pray na sa umagang ito, sa panibagong linggong ito, ay hindi mapipigilan ang pag-ibig mo at ang mga biyaya mo para sa amin. Kaya ngayon pa lang, idinadalangin na po namin ang buong maghapon, Panginoon, ng lahat ng gawain. Lord, we pray for victory. We pray, Lord God, na ang Holy Spirit mo ang kikilos sa puso ng bawat isa. Ngayon pa lang, Lord, may ginagawa ka na hanggang mamaya, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan, Lord, ay wina-welcome namin ang pagkilos mo, ang malayang pagkilos mo para sa amin, Lord. Kaya ikaw na po ang bahalang magpala sa lahat ng tatayo at gagamitin mo ngayong umagang ito. At ikaw na rin po, Panginoon, ang manguna sa aming tagapagsalita mamaya. Kaya salamat, Panginoon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Thank you, Lord. Ayan. Ayan, pakibati nga pong muli ang bawat isa. Magandang umaga po. Ayan, and pwede po ba napurihin natin ang Panginoon habang hinihintay natin ang ating pagsamba? Purihin natin siya ngayon ng buong puso. Thank you, Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Masaya po ba kayo sa Panginoon? Amen. Sumigaw po kayo ng malakas na hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po Panginoon at napakabuti niya sa ating buhay. Kaya patuloy po nating luwalhatiin ang ating buhay na Diyos sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga. Pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya.
kay ganda ng umaga. Pag si Jesus ang inuna, kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya, kay ganda ng umaga. Pag si Jesus ang inuna, kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil diyan, hindi tayo mangangamba. Dahil alam natin na mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah. Di mangangamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban.
kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Di mangangamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban. May katiyakan sa aking puso na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay nalalaman ko, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, ang tangi kong sandigan at kapayapaan. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko ikaw. Amen. At isa pong bagong awit na tuturo ko sa inyo. Kinuha po natin to sa Psalms 46, verse 1. Basta't nandun po, hanapin nyo. Mabuting balita, Biblia. Almost ang lyrics po ay doon ko kinuha lahat. Kaya awitin po natin to para maganda matandaan natin yung salita ng Diyos pamamagitan po ng awit. Amen. Nasa atin ang Diyos. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Handang saklolo kung mayroon man kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Kahit na sa dagat, bundok ay matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan. At ang mga burol, mayanig at magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Dapat niyong malaman, siyang kataas-taasan, Diyos na walang kapantay. Ikaw at ako
kanlungan. Handang saklolo kung mayroon man kaguluhan. Ayun lang po. Nagloko yung keyboard ko, nagsisintonado. Nag-transpose. Magpa-piano na lang tayo. Buti na lang di tayo naka-live. Yun. Nasintonado kanina. Sige, tuloy natin. Isa pa. Ang Diyos, ating lakas at kanlungan. Hanggang sa klolo kung mayroon man kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y may animan. Kahit na sa dagat, bundok ay matangay. Kahit na maggalit yaong karagatan. At ang mga burol may anig at magimbal. Nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Dapat niyong malaman, siyang kataas-taasan, Diyos na walang kapantay. Ikaw at ako'y minamahal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Dapat niyong malaman, siyang kataas-taasan, Diyos na walang kapantay. Ikaw at ako'y minamahal. Isa pa, nasa atin ang Diyos. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Dapat niyong malaman, siyang kataas-taasan, Diyos na walang kapantay. Ikaw at ako'y minamahal. Dapat niyong malaman, siyang kataas-taasan, Diyos na walang kapantay. Ikaw at ako'y minamahal. Amen. Hallelujah. Tuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, tunay ngang kay buti mo. Mula noon hanggang ngayon, pag-ibig mo ay laging sariwa. Ang pagpapala mo'y patuloy na
ikaw lamang ang aking sandigan. Sa piling mo ako'y mananahan. Taos pusong pasasalamat ang aking alay sa'yo. Ikaw lang ang papupurihan at tanging paglilingkuran. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Panginoon, tunay ngang kaibuti mo. Mula noon hanggang ngayon, pag-ibig mo ay laging sariwa. Ang pagpapala mo'y patuloy na natatanggap. Tanging ikaw lamang ang aking sandigan. Sa piling mo ako'y mananahan. Taos pusong pasasalamat ang aking alay sa'yo. Ikaw lang ang papupurihan at tanging paglilingkuran. Taos pusong pasasalamat ang aking alay sa'yo. Ikaw lang ang papupurihan at tanging paglilingkuran. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong isipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong isipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga
lagi sa presensya mo. Tanging ikaw lamang ang ibigin ko, wala kang kapantay dito sa puso ko. Hindi kita ipagpapalit sa yaman ng mundo, sasambahin at pupurihin ka, aking dakilang Diyos. Wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Isang pa, tanging ikaw lamang. Tanging ikaw lamang iibigin ko, wala kang kapantay dito sa puso ko. Hindi kita ipagpapalit sa yaman ng mundo, sasambahin at pupurihin ka, aking dakilang Diyos. Wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay aawitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Minsan pa, aking dakilang Diyos. Hallelujah. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Mananatili lagi sa presensya mo. Oh, hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos. Luwalhatiin ka, o aming Panginoon. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, o aming Diyos, Panginoong Hesus. Di kita ipagpapalit sa yaman ng mundo,
naroon. Sambahin ka, luwalhatiin ka, o aming Diyos. Hallelujah. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay awitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Mananatili lagi sa presensya mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mahina yung dakilang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin ma-contain, Lord, yung pag-ibig mo sa amin. At hindi din namin maintindihan, Lord, kung gaano kalaki yung plano mo for us, Lord. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Lord, na patuloy kaming pinipili sa bawat araw. At sa pagpapatuloy namin na pagpili sa iyo, Panginoon, patuloy mong pinararamdam sa bawat isa, Lord, na kami karapat-dapat, na kami ay nasa tamang lugar, Lord. At kung ano man po, Panginoon, ang mga dalahin ng bawat isa, ano man po yung mga naganap sa aming mga buhay, Lord, bago kami pumunta dito. Pero Lord, patuloy naming pipiliin ang presensya mo. Dahil wala nang masasarap pa, Lord, sa mundong to, Lord. Walang anuman at walang sino man, Lord, ang makapapantay ng pag-ibig mo sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, Lord, tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, Lord, mula, Lord, sa buong pusong pagsamba namin sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon. We praise you in Jesus' name. Amen! Thank you, Lord. Jesus. Ayan, maaari na pong makaupo ang bawat isa. And welcome po. Welcome po sa mga bagong dating. Ayan, and syempre, na-miss natin to. Na-miss natin yung first service. At ang maagang pagising. And surely naman po, tunay po na worth it lahat tong pagising natin to. Dahil makakatagpo natin ngayon ang ating Panginoon. So para po sa ating mga announcements, ngayong linggong to, ito po, ngayong araw na ito,
mamaya lang po meron po tayong Kids Sunday School. Mga 1 o'clock po yun after ng second service. And syempre, mga life class students. Ayan, hello Ate Len. Ayan, mga life class students po, mamayang 4 p.m. Resume na po ng ating klase. And ayan pala si Kuya Mark. Ayan, and sino pa? Mamayang gabi din po, gabi naman, alas 8. Ayan, mga young pro. Sino po ba dito ang mga single? Single at nag-work? Ayan, pwede po kayo na umattend mamaya sa ating JPEG. And ano pa po ba? At ang regular services po natin, online services po natin every week, Mondays to Fridays po. Every gising is a blessing. Tune in po kayo every 6 a.m. And quarantine training every Tuesday. Every Wednesday po, every Home for Christ. Ayan, kung napanood nyo po kagabi ang replay ng ating Every Home for Christ with Pastora Cynthia. And then Thursday po ay ating Soaking Night. And for Friday po ay God's Word for You. And we appreciate din po pala, i-watch nyo po yung replay ng God Works in You dahil sobrang napagpala po kami sa buhay ni Brother Obet. Grabe! Ayun, may mga po doon, secrets revealed. At syempre, binago ang po siya, proof, ebidensya ng binagong buhay ng ating Panginoon. And with the host, BJ Montano. And then, sa Saturday naman po, Prayer for the Nation. Huwag po nating kakalimutan na ipag-pray ang ating bansa dahil may ginagawa talaga ang ating Panginoon. So, ayun po. Ayun. And para ngayong sa umaga pong ito, excited na po tayo. Ihanda na natin ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook or notes sa ating cellphone para sa ating salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating walking Bible. Only at LFC ay kalumpit. Tawagin po natin si Pastor Amante Cortez. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede ba magtanggal? Medyo nalulula ako pag sinasabing walking Bible eh. Nahihiya ako sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon for the continuous opportunity na makapag-share ng salita ng Diyos. Although sabi ko nga medyo mahirap, hindi ko nga alam kung paano ko susimulan, anong sasabihin ko, pero sabi ko lang lagi, serving God is an opportunity to be grabbed. It is a privilege na dapat samantalahin po natin. Kaya nga lalo po sa theme natin for this month, passion to serve yata, no? Kaya kung meron po tayong dalang banal na kasulatan sa umagang ito, let's open our Bible in the book of Mark, chapter 10, verse 45. Mark chapter 10, verse 45. Meron bang babasa sa Tagalog? Wala si Oy, ano? Puro English yata Bible niyo eh. Meron bang Bible na Tagalog? Sabihin ko lang, parang sapagat ang anak ng tao ay pumunta rito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa marami. For even the Son of Man came to not to be ministered unto, but to minister and give His life as a ransom for many. Sa ibang salin po kasi, yung minister, serve po ang ginamit. Sabi rin sa NIV yata, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So yun po, ang atin pong Panginoong Jesus, passion po niya. Yun pong mag-serve, maglingkod. At dahil po,
ang ibig niya, kalooban niya maglingkod at abutin yung mga tao bilang mga mananampalataya, ganun din po dapat tayo. Ang maging passion po natin, maglingkod. Amen po ba? Manalangin po muna tayo. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pa nagkasama-sama kami para mag-aral na yung mga salita. Kaya ang dalangin po namin, yung pong mapapag-aralan namin patungkol sa salita mo at yung mga maaari po na personal testimony ko sa umagang ito, magbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan at makatulong po ito para ma-encourage ko yung mga kapatid na nandito na patuloy kaming sama-samang maglingkod sa iyo. Kaya sa umagang ito, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, kaya hindi po namin malilimutang ibalik sa iyo ang papuri, pagsamba at pasasalamat. Kaya ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. At nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Purihin ang Panginoon. Yun po sa ang pinaka-topic po natin, passion to serve. Kaya yung sabi ko nga, ang pinaka-passion po ng Panginoon maglingkod. Kaya bilang mga mananampalataya, we are followers of Jesus. So dapat po, maging passion din po natin maglingkod. Amen po ba? At sa atin pong church, makikita kung ano po bang nakikitang katangian ng ating church? Ang Love Fellowship Church International. Kung mayroon pong katangian na masasabi tayo sa ating church, baka hindi katangian, kundi kapintasan, yung sasabihin ko. Sa atin pong church, marami po yung mga pastor natin na naglilingkod sa Panginoon na mga PWD, person with disability. Mga disabled po. Meron sa ating bulag, meron sa ating pilay, meron sa ating putulang paa, meron sa ating na-stroke, meron sa ating, si Pastor Idon, ano ba yung kanya? Stroke din yun, si Pastor Tony rin, ganun. Kaya nga, makikita, yun po ba kapintasan o karangalan ng ating church? Para po sa akin, karangalan po ito kasi in spite of being disabled, sa kabila po ng pagiging PWD, nagpapatuloy pong maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ang dami po sa church natin. Sa bilang ko po ay 8 Biro mo, mayroon tayong Pastor Tony, yung pinakamatanda. Noon pong January 17, sa akin pong pagkakaalam, kung hindi 75 siya o 76. Maaaring nga 76 kasi parang narinig ko siya minsan. Kahawig daw niya si Pangulong Duterte. Medyo hawig daw niya at parang magkaedad pa sila. Si Pangulong Duterte po, noong March 28, 76 years old. Ang pangalawang matanda sa atin, sino? Pastor Sidro. Ang birthday po niya, hindi ko alam kung dalawa yung sineselebrate yung birthday. May 14 saka May 15. Sa May 14 o 15, he will be celebrating his 72nd birthday. 72 na po siya. Ang pangatlo po, sa pinakamatanda si Ate Sena, noon pong March 31, she celebrated her 68th birthday. Ang pang-apat, si Pastora Mirna, on May 12, she will be celebrating her 67th birthday. Ang iyong lingkod, on September, sa taong pong ito, I will be celebrating my 67th birthday. Ang pang-anim po, si Pastor Idon. On May 12, he will be celebrating, hindi ko alam, ang hula ko sa kanya, 65. Kung hindi 64, 65. Ang pang-pito, si Pastor Noel. On November 9, ang pagkakaalam ko, he will be celebrating, kung hindi 63, 64. Pang-pito na yun, ano? Ang pang-walo, si Pastora Cynthia. Ang pagkakaalam ko, on September 1, she will be celebrating her 64 ba? Manghula ako. At alam nyo, sa isang taon, meron pa pong isang magiging senior citizen sa atin. On February 17, next year, Bishop Israel will be celebrating his 60th birthday. Magiging senior siya. Kaya, karangalan po natin sa atin pong church, Love Fellowship International,
na marami po sa atin na naglingkod sa Panginoon sa mahabang panahon. At hindi po naging hadlang yun pong edad at yung, alam nyo, pag nagkakaedad na po, ang dami ng naramdaman. Hindi po naging hadlang anumang karamdaman o disability na nasa amin para mapigil po ang aming paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi po, there is joy in serving God. Amen? Kaya nga pwede natin pamagatan ng ating pag-aaral ngayon, joy in serving God. O, happy to serve. Hindi po ba? Although, sabi ko nga, may mga personal testimony na bibigay ngayon sa umagang ito. Kaya nga, bakit kami patuloy na naglilingkod sa Panginoon? In spite na napakarami pong mga struggles. Hindi po ba? Ang dami naming pinagdaanan. Karamihan nga ang struggle namin pagdating sa financial. Pero hindi ito magiging sagabal para po kami ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes we are accused na kaya lamang nagpastor dati, kaya ikaw nagpastor, nagpapayaman lang . Hindi po totoo yun. Kasi kung magpapayaman, tanong nyo kay Derek, kung magpapayaman lang, mag-artista na lang, di ba Derek? No? Sa gagandang lalaki ba naman, gaganda ng mga pastora natin Di po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At yun po, kasi tayo nga, ang ating Panginoon, ang passion niya ay mag-serve. Kaya tayo po, followers tayo sa Kanya. Kaya susunod po tayo sa Kanyang bakas. At sa amin pong mga buhay, bakit ba ganun na lamang yung pong desire namin ng patuloy na maglingkod sa Panginoon kahit na po sa in old age? Kasi naranasan po namin ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. Alam ko po, meron kami mga patotoo kung paano kami binago ng Panginoon. Ang iyong lingkod po, naranasan ko po kung paano baguhin ng Panginoon. Ang akin pong buhay, kung hindi po niyo alam, ako po isang tao, hindi ko ma-describe kung i-describe ko ang sarili ko. Engot, estupido, bobo, hangal. Bakit ko po nasabi? Kasi po ako'y lumaking walang tiwala sa sarili, napakahina nung yun pong, ano ba tawag doon? Confidence, wala ako. Tapos, para bang walang bagay na kaya kong gawin At alam niyo po ba kung bakit? Siguro ikakwento ko na rin po sa inyo. Nung ako po ay 4 o 5 taong gulang, ako po minsan lumaban po sa aking kapatid na babae, si Ate Tess. Lumaban po ako. At yung tatay ko po kasi, medyo disiplinaryan yun. In fact, natatandaan ko po, ng mga bata kami. Kahit maraming tao, pinadadapa kami sa lupa at pinapalo kami. Nung ako po lumaban sa aking kapatid, hindi lamang po ako pinalo. Pero ano yung ginawa? Gumawa ng karatula. Ang nakasulat, huwag niyo akong pamamarisan. Lumalaban ako sa matanda. Inilibot po ako doon sa highway sa amin po. Inilibot ako doon. Tapos, doon sa may kaskas, may tindahan doon. At doon po, medyo pinagsabihan lang nung yung peping yun, tsuhin nila Brother Claro yun Sabi, kinuha yung taratol, inalis. Pero alam niyo po ba, yun pong pangyayaring ito, nagkaroon po ng matinding impact o epekto sa buhay ko. Huwag na pong gagayahin yun. Na yung mga bata dapat hindi po dinidiscourage. Yun po ang naging dahilan para lumaki akong takot sa tao, walang alam, walang ambisyon, hindi ko alam kung anong gusto ko. May marami pong pangyayari. Yung damit na bibiling ko, hindi ko alam kung ano gusto ko. Okay na sa akin lahat. Tapos, sasabihin sa akin, kaya mo bang ganito? Kaya mong ganyan? Sabi, hindi ko alam yan, hindi ko kaya yan. Walang tiwala. Napakahina po nung ko. Yung confidence sa sarili, walang-wala po. In fact, meron nga po akong karanasan Noon po akong sinabi ko na kila Desi dati ito, gagraduate po ako ng high school. Pag gagraduate ka ng high school, merong sa annual yung school organ nyo, ipapublish doon kung yung mga pangalan nyo alphabetically, kung saan kayo nakatira, kung ano ang kukunin ninyo. Ako po, nung
nung ako po tanungin ko ano kukunin ko, hindi ko po alam ang kukunin ko kung ano. Wala pong ambisyon, walang pangarap, kung ano lang mangyari, kaya sira. Tapos sabi nung kaklase ko si Larry, magaling ka sa math, siguro engineering ang kunin mo. Sabi ko, ang hina-hina ko sa drawing, chemical engineering lang ang kunin mo. So, nagpasya po akong ang kunin kong kurso, chemical engineering. Hindi sa sarili kong papsya, kundi sinabihan lang ako ng kaklase ko. Ganun po ako. Although nung mga panahon pong iyon, marami po ang nagsasabi na ako raw po matalino. Pero hindi po ako naniniwala, hindi po ako kumbinsido. In fact, kung titingnan po yung background sa pinag-aralan ko, nag-graduate ako ng grade 4 sa Kanyugan po. Tapos dito po sa Kalumpit Central School po, sa Corazon ako, ang gaganda po ng foundation. At lalo na po, nung graduate ako ng high school sa Marcelo H. Del Pilar High School. Alam niyo sa Marcelo H. Del Pilar High School, ako po yung naging section 1. Noong 1967 po, ang section po sa Marcelo hanggang section 33. At ako po yung napabilang sa section 1. At pag napunta ka po sa section 1 doon, hindi po tsamba yun kasi kapag ikaw ay nag-enroll, bibigyan po kayo ng exam, entrance exam, at madidetermine kung anong section ka. At pagkatapos po nun, yung section 1, section 2, section 3, bibigyan pa ng another sets of exam, dalawa po, battery test ang tawag. Ito ang coverage po nun, English, Mathematics, Social Studies, Science, Filipino, at lahat po. At para po hindi tsamba yung pagiging, kung mapupunta ka man sa section 1. At ako po, napalad po na napabilang doon sa section 1. At alam niyo po, noon pong panahon namin, pagka ikaw po ay graduate ng section 1 sa Marcelo H. Del Pilar High School, kahit hindi ka po honor, hindi ka just. Isang malaking karangalan po. Meron nga po sa amin si Eden nagpatotoo dahil graduate siya sa amin. Nung natapos na po siya ng college, CPA po siya, nagkuhan po siya, nagpass siya ng application dito sa UPPC para maging accountant po ron. Ang nag-i-interview po, yung dating mayor daw po sa kwento lang ni Eden sa akin, mayor po ng Paumbong, yun daw po, hindi tumatanggap. Kapag nag-apply ka sa kanya, hindi siya tatanggap ng babae. Pero dahil SOP, mahirap naman na hindi siya interview. So, in-interview po siya. At talagang hindi na siya tatanggapin. Kaya lang, nung bandang huli, sinabi, sa Marcelo H. Del Pilar High School ka pala nag-high school. Anong section ka nung graduate ka? Sabi niya, section 1 po. Alam niyo, yun lang ang sinabi, tinanggap na po siya. Kaya matindi po kasi sa amin noon. Usually, yung napunta sa section 1, mga honor student po. Honor student ng mga school sa Malolos, meron po, dalawa po kami taga-Kalumpit, dalawa po yung taga-Hagunoy, isa yung taga-Pombong, dalawa po yung taga-Pulilan, meron taga-Balagtas. At mga honor student po talaga. Kaya nga, pag napunta ka sa section 1, hindi ka just. At kailangan mag-aral ka. Kaya, doon po, yun po ang medyo isang magandang katangian ko na hindi ko tinatanggap kasi sa akin, wala po ako. Ako nga, sa tingin ko, ako ang pinakabuhabo doon sa aming klase. Kasi nga, dahil sa low self-esteem. At dito po ako lumaki. Kaya nga po, nung ako makakilala sa Panginoon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin, biro mo, lasenggo, sugarol, maraming bisyo, tapos engot pa, binago ng Panginoon. Bakit hindi ka magpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay? Kaya nga po, ano bang sabi nga ng awit, what shall I render unto the Lord for all His benefits, for all His goodness? Siguro maisusukli natin, maglingkod tayo. Ang problema sa akin, paano maglilingkod? Wala akong talento. Yung mga kasabayan ko nga nun, pwede sa choir kasi may boses. Ako walang K. Kaya nga po, alam nyo, ang nangyari sa akin nun, para makapaglingkod sa Panginoon, nagpunas po ako ng silya dun po sa bagbag pagka-Sabado. Yung mga silya ron nakuhan po, yung mga kahoy, ako po nagpupunas ng Sabado. At dito po sa atin, para po ako makapaglingkod, yun pong maintenance. Sa maintenance po ako napunta. Hindi po kasi, para po sa akin kasi, wala akong kakayahan na maglingkod sa Panginoon. Kung magpipreach ako, pag nagsalita po ako sa gitna, kumikinig yung boses ko, kumikinig yung buong katawan,
Yung nagte-tremble po ako, kaya hindi po pwede. Kaya nga, ang pinaka-ministry ko lang po, yung maintenance. Ito lang bagay sa akin. Pero minsan isang araw, si Bishop po, kinumbinsi ako na pwede akong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging treasurer ng church noong po 1988. Ayokong tanggapin, hindi ko tinatanggap kasi, Pastor, hindi ko kaya yan, hindi ko tatanggapin yan. Pero kakukulit. Nakulitan ako, tinanggap ko. Sabi kasi niya, madali lang maging treasurer, basta marunong kang mag-add saka mag-subtract, pwede ka na. So dahil sa ganun po, sabi ko, overqualified pala ako. Marunong din ako mag-multiply saka mag-divide, kaya overqualified. Kaya tinanggap ko po. At simula po noon, ito po, naging paglilingkod ko po sa Panginoon, yung pagiging treasurer. In fact, 1988 to 1994, ako po ang treasurer ng church. At napakahigpit ko pong humawak ng pera noon. Hindi ka basta-basta makakahingi. At maraming ang nagagalit sa akin noon kasi umuutang sa church. And si Bishop, okay, pautangin siya. Sige ka, punta ka kay Brother Amante kung humingi ka ng pera. Pero pagdating po sa akin, hindi po pwede. Sabi ko, ang pera po ng church, hindi pinauutang yan. Kaya pasensyahan po tayo. Marami nagalit po sa akin, pero pag nagalit sila, pinupuntahan ko, pinapaliwanag ko po. At kaya nga, sa akin pong paglilingkod akala ko nga, habang panahon, treasurer ako ng church. Pero naging Bible study leader ako. Tapos nga, 1994, biglaan lang, dinala ako ni Pastor, pinasakay doon sa Sakedya. Halika, may pupuntahan tayo. In-enroll po ako sa ATS. Sabi niya, hindi habang panahon, treasurer ka. Mag-aaral ka. Kaya nga, siya po ang nag-enroll sa akin doon sa Asian Theological Seminary. Kaya simula po noon, ayun, unti-unti yung lumago sa pananampalataya. At 1997, ako po naging, okay. 1997, tatandaan ko, naging, ano ba yung katungkulan ko rito? Yung pastor, yung patungkol sa mga finances, administrative pastor, mula po noon, yung mga finances, saka yung mga pagawain, ako po yun. At dumating pong pagkataon na si Bishop umalis, talagang yung pong pagiging senior pastor nasalin po sa akin. Pero dahil po, ang feeling ko talaga, hindi ako tinawag para ron. At noong pong 2006 kasi, nagkaroon akong problema yung mga mata ko, nung magpa-check up ako sa doktor, may glaucoma pala ako, inopera yung mata ko, halos din nakakakita yung kanan. At noong 2007, inopera yung kaliwang mata, naahawa rin po. Kaya nga, ibinigay ko po ay, kasi si Pastor John ang next in line nun, sa kanya po. Although, marami nagsasabi sa akin, huwag ko kay Pastor John, isalin yung pagiging senior pastor. Pero sabi ko, it will be unfair for him. Kung sabi na si Pastor Tony raw ang kunin ko, marami nagsasabi. Pero ang sabi ko, it will be, sa isip-isip ko, it will be unfair for Pastor John. Kasi siya yung matagal na namin katulong. Kaya mula po noong 2006, siya po ang naging senior pastor ng church. At pagpapatuloy po, kahit na po ganito yung kalagayan ko, hindi po ako nagtigil sa paglilingkod sa Panginoon. At salamat po sa gifts na binigay ng Diyos sa akin. Yung pagkamatandain po. Hindi po matanda, kundi matandain. Yung retentive memory ko po. In fact, yung mga kaklase ko po sa high school, 36 po kami. Alam niyo po ba, kabisado ko yung pangalan nila, alphabetical eh. Alphabetically po, halimbawa, sample. Angkon po, Kahukom, Arturo, Carasig, Rectorino, Castro, Valeriano, Cortez Amante, Cruz Francis, Cruz Leonardo, Gacad Rodrigo, Galvez Onofre, Gatnonitan Antonio, Adi Guzman Ernesto, Heruela Conrado, Joseph Librado, Lumotan Hernando, Menjola Larry, Mendoza Ramon, San Juan Bayani, Tanabe Christopher, Torres Juan, at yung palabis siya, Viri Alberto. Gusto niyo yung babae? Wag na po, kasi naniniwala na siguro kayo, no? Ganun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon because of my retentive memory. In fact, marami na po ako nakalimutan dun sa Bible, yung mga kabisado ko. Kasi po, pag palay ka na wala ng paningin, magiging makakalimutin ka na rin. Kasi hindi mo na, madali pa lang matandaan pag nababasa mo, nakikita mo lagi. Kaysa pag naririnig mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon.
for the continuous opportunity that He is giving. At alam niyo po ba sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga, there is joy. Natatandaan ko, nung una ako naging treasurer, ang pinaka-offering namin noon, 800 pesos. Yung pinaka-offering namin nung unang linggo nung naging treasurer. At pagkatapos ng isang linggo, dinidak yung expenses. Ang natira pong pera, 1 peso and 5 centavos. May lalagyan po, barya pa yung nasa supot. Pag binibilang ko po yun, pag chinecheck ko po yung pera, kailangan kasi, pagka yung perang hawak, yung perang nasa listahan, dapat it will coincide yung kung magkano hawak mo. Kaya nga ganun po. Tuwan-tuwa na ako ron. At kagaya rin po nung ginagawa ang prayer house na yan, ako, alam niyo po, hindi ako sanay sa construction, pero noon pong panahon yun, kasi ako ang treasurer, ako nagpapaluto ng pagkain. Kami po ang kasama ko po kadala si Brother Claro. Hindi po kami sanay sa mga paghakot, pero araw-araw po kami naghahakot dyan. Yung graba, yun pong buhangin, yung semento, yun pong hollow blocks. Naranasan ko po, kasi noon po, madulas yan, pilapil lang. Naranasan ko po, naghahakot ako, buhat pasan-pasan ng semento, nadulas ako, nahulog yung dala-dala ko. At napakahirap po, yung buhangin, madali lang yan madali lang buhatin kasi pumapakat sa balikat yan. Pero yung graba masakit. Lalo na po, yung hollow blocks, pag buhat-buhat mo, biruin mula doon sa harapan hanggang dito sa prayer, sa likod ng prayer house, yung may bayabasan doon, ang sakit-sakit. Pero alam nyo, maghapon po yun halos araw-araw. Wala namang sweldo. Pero pagkatapos po ng trabaho, makaramdaman namin ang kagalakan sa puso. Kasi napakasarap po na talagang ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Masarap po nang mayroong ginagawa sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ini-encourage ko po ang bawat isa. Hindi po namin, hindi lang pwede ang mga pastor ang maglingkod sa Panginoon. Lahat po tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, sa umaga pong ito, I am encouraging each and every one of us. Marami pong kaparaanan ng paglilingkod sa Panginoon. God has given us different gifts, talents, and ability. Sabi nga ng 1 Peter 4:10, as everyone has received the gift, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Binigyan po tayo ng gift, talent, ability. Sa ibang salin, use your talent in serving one another. Ano ang talent na binigay sa inyo? Pwede mo gamitin yan para sa paglilingkod sa Panginoon. At para naman po sa bawat isa sa atin, pwede po tayo maglingkod sa Panginoon sa ibang kaparaanan. 3 bagay po, ibig kong i-share. Pwede po tayong maging, yung sinasabi po sa 2 Corinthians 5:20, pwede po tayong maging ambassador for Christ. Maging Christ ambassador po tayo. Amen po ba? Tayo po, ang sabi po ron, we are Christ ambassador. Ano po ba sa Tagalog ang ambassador? Sugo, kinatawan. Representante, hindi po ba yun? No? Ang isa pong sugo, dayuhan lamang sa isang bansa. Di ba? Yung sa China nga, nagsasalta ng masama sa kwan, pero dayuhan lang dito. Hindi siya taga rito sa atin. Kumbaga sa kwan, bisita lang natin sila rito. Ganun po tayo. Sa mundong ito, we are just God's Christ ambassador. Hindi po ang mundo ang ating tahanan. Ang tunay na tahanan po natin, ang langit. Di ba? Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven. Kaya nga po, nandito tayo, pansamantala, para po tubdin ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa atin ni Kristo. Kaya nga, ambassador tayo ni Kristo. Ano ba ang kalooban ni Kristo? Kalooban ni Kristo, na abutin natin ang mga tao. Bigyan natin ng kaluguran, kalulatian ang kanyang pangalan sa pag-abot sa mga tao. We are the representative of His love. Kung paano natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, ipapasa natin. Gagamitin tayo para sabihan ang mga tao sa paligid natin na mahal sila ng Diyos, na sila ipinatawad na. Hindi na galit ang Diyos sa kanila. Kaya nga dun sa 2 Corinthians chapter 5, meron tayong tinatawag na Ministry of Reconciliation. Kaya nga ambassador tayo. Kukumbinsihin natin ang mga tao, lalapitan natin na mahal sila ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos na mapahamak sila. Ang Diyos hindi na galit at willing na siya makapag-reconcile. At ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo,
para magkaroon ng reconciliation. Muli pa nang makalabit ang mga tao sa Diyos. Amen po ba? We are extension of God's love. Extension po natin. Sa pamamagitan natin, ipapadama natin sa mga tao sa paligid natin kung paanong mahal na mahal sila ng Diyos. Kasi tayo ang gagamitin, tayong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ang gagamitin ng Diyos para umabot din ng mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig na yan. Tandaan po natin, we cannot give what we do not have. At dahil naranasan natin, ibinigay ng Diyos sa atin. For the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit which is given unto us. Romans chapter 5 verse 5. Naranasan natin yan. Kaya tayo po ang makakapag-abot sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinigay sa atin, na ibigay ng Diyos sa atin. Magagawa natin na talagang abutin yung mga tao sa paligid natin. Amen po ba? Kaya manalangin po tayo na punuin pa ng Diyos ng pag-ibig ang ating mga puso. Magkaroon tayo ng kahabagan sa mga tao. Nagkaroon tayo ng compassion sa mga tao na mapapahamak. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Kaya nga, ang ginawa niya, sinugo niya ang bawat isa sa atin para abutin yung mga tao sa paligid, para pagdating ng panahon na pupunta tayo sa langit, hindi lamang kokonti ang mapunta ng langit. Marami pong pupunta. Amen po ba? Kumbinsido po ba tayo? We are God's representative, God's ambassador. Ito po isang bagay na magagawa natin. Minsan po kasi, sa dahil po sa kabisihan natin, minsan po kasi, hindi na natin maabot yung mga tao sa paligid natin. Minsan po kasi, naging selfish tayo. Yung sarili lang natin ang iniintindi. Kaya nakakalimutan natin yung mga tao kinakailangan ding maligtas. Amen po ba? We are God's ambassador. Pangalawa, we are God's witness. Amen po ba? Sabi ng Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Samaria, and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ulitin ko po, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tayo po ay witness ng Panginoon. Kailangan po maging credible witness tayo. Yung witness na paniniwalaan. At maumpisahan po natin pagsaksi sa pagtitestify sa mga tao sa pamamagitan po ng karanasan natin. Di ba? Si Brother Obed, nakikinig ako nung Biyernes, God's Word for You ba yung tawag doon? Sabi ko, ganun pala yung buhay ni Obed dati. Chickboy pala si Obed, no? At alam ko po, hindi lamang si Brother Obed ang may binagong buhay na naranasan sa Panginoon. Hindi lamang si Pastora Cynthia, hindi lamang po si Pastora Maricel. Lahat po tayo, merong karanasan na ginawa ang Diyos ng kanyang kabutihan. Dahil nga sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay, biruin mo yun. Pag naalala ko yung dati kong buhay, pambihira, salamat sa Panginoon, nakaalis ako, nakalaya ako sa ganong klaseng buhay. Biruin mo, pag ako'y nalasing, kahit hapon, araw na araw, pambihira, gumugulong ako sa damuhan, ang dami nakakakita, nakakahiya. Halos isang linggo akong hindi makaalis ng bahay sa hiya. Nung ako po is addict sa sugal, may pagkakataong 3 araw, 2 gabi sa sugalan, walang tayuan. Minsan nga, bumabaha, nakataas yung paa namin, patuloy yung pagmamadyong namin. Just sigarilyo naman, yun pong kamay ko naninilaw sa tindi ng aking paninigarilyo. Noon po, hindi ko naranasan yung mga bato, pero hanggang mariwana po ako. Minsan, na-bad trip po ako. Talagang takbo ako ng takbo. Ang feeling ko, hinahabal ako ng katakot-takot na asat lalapain ako. Na-bad trip po ako. Kaya marami po akong karanasan din. Kaya pag naalala ko yung dati kong buhay, bakit pa ako tatalikod sa Panginoon? Naranasan ko ang kabutihan niya sa buhay ko. Kaya handa akong maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hanggang ngayon po, talagang kahit na ang feeling ko nga sa ngayon, sa totoo lang, ang feeling ko po ngayon, para bang, Lord,
Hindi na yata ako magagamit mo. Wala na yata akong kabuluhan dito. Kunin mo na po ako. Wala na. Dahil nga sa panahon natin ngayon, hindi naman ako marunong dun sa mga computer na yan, yung modern technologies that we have today, yung mga digital platforms natin, internet, at ano. Kuminsan nga, nag-uusap sila. Pag nag-uusap sila, hindi ko maintindihan. Para ako nakikinig sa foreign language na nagsasalita sila. Parang ang feeling ko, wala na akong pwede na akong umuwi. Pero pinakita sa akin ng Panginoon na pwede pala. Kasi nung pong mga nakaraan ito, kasi nagkasakit yung kapatid ko ng COVID, si Banji, halos 1 buwan po sa hospital. May pagkakataon po kasing 8 sunod-sunod na araw. Naidlip lang ako ng kaunting sandali, hindi ako makatulog. Hindi naman ako nag-aalala kasi alam ko naman, ang kapatid ko naman, Christian naman yun. Pag ano man mangyayari sa kanya, sa langit siya pupunta. Tapos, meron akong pinanghahawakang salita ng Diyos na huwag akong matakot. For God has not given us spirit of fear, but spirit of power, love of, and a sound mind. Tayo, bahala ang Diyos sa atin. Sabi nga nung John chapter 8:36, therefore, if the Son shall set you free, you shall be free indeed. Free na tayo sa lahat ng sickness, disease, infirmities. God has redeemed us from those things, mga sickness na yan. Kaya nga sabi ko, bahala ang Diyos sa atin. The things which are beyond our power, beyond our control, let us leave it to God. Let us put our trust in the Lord. Kaya nga po, yung sabi ko sinasabi, bahala ang Panginoon sa atin. He is our Father. He knows what is best for His children. Kaya basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. At yun po, pero kahit na po ganon, hindi ko malaman bakit hindi ako makatulog. So ang ginagawa ko, ang hirap pala ng tulog sila lahat, ikaw ay gising. Halimbawa, makakatulog ako sa mga ilang sandali. Siguro after 10 minutes, gising na ako. Buong magdamag, gising ka. Anong gagawin mo? Ang hirap. Naranasan ko pong naipag-pray ko na yung lahat ng mga kapatiran dito, yung lahat ng pwede ko pag umpisahan ko sa San Jose, sa Mayto, sa Santa Lucia, sa Abulusan, tapos doon sa Gogo, Calison, dito sa Balungaw, Poblacion, Corazon, Kapalangan, Santo Niño, Kanyugan, Pungo, Iba Este, Iba Oeste, Malolos. Natapos ko ng lahat ipag-pray yung mga kakilala ko. Ala pa rin, mga 2:00 pa lang, 3:00. So, sa ganung pagkakataon, ang ginawa ko po, nakakatakot kasi. Ang ginagawa ko po ay pray in tongues. Lagi po ako, magigising nga sila ate, nakaupo ako doon sa kama, tapos nagtatangsak. Kaya nga, pwede palang meron po tayong magawa sa Panginoon, kahit na po sa ating pong, lalo po yung mga senior citizen. Ang mga senior citizen po, pag nakatulog niya ng konti, pag nagising, hirap ng matulog. Meron po bang senior citizen dito? Pwede po tayong makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng intercession. Kung ala na kayong maipanalangin, just speak in tongues, pray in tongues. At malaking bagay pong nangyayari dito. Amen po ba? Tapos, yun po, tayo po ay witness. Kaya anuman po ang kalalagayan natin sa buhay, marami pong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya, let us be credible witness sa Panginoon. Amen po ba? Marami tayong patotoo. At yung panghuli na lamang po siguro, tayo po ay maging ilaw ng sanlibutan. Di ba? Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Tayo pong ilaw ng sanlibutan. Ang isang siyudad daw po na nataas sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Gayun din daw po, ang ilaw, hindi sinisindihan at nilalagay doon sa ilalim ng takalan, kundi nilalagay daw po sa tamang lalagyan para po magbigay ng liwanag doon sa mga nakatira sa bahay. At sabi sa 16, let your light so shine. Hayaan daw po natin ang ilaw ay magliwanag sa mga tao. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify our Father which is in heaven. Tayo po ay tinitingnan ng mga tao sa paligid natin. In fact, sa panahon po natin, we are living in a dark, chaotic world. Napakadilim na po ng sanlibutan. Laganap na ang kasamaan. Laganap ang corruption. Ang injustice.
Kawawang-kawawa po ang mga tao ngayon. Lalo pag nagkasakit ka ng COVID. Yung gobyerno natin parang walang pakialam. Ang ganda ng sinasabi sa TV, pero sa katotohanan, pag nagka-COVID ka, ni yung local government units nga walang pakialam eh. Ni hindi ka check-in. Tapos pag nagkaroon ka ng sakit, para kang may sakit na ketong na pinandidirihan, walang ibig lumapit sa iyo. Yung mga kailangan mong tulong, walang magbigay sa iyo. Mabuti sa ibang mga lugar, yung mayamang mga munisipalidad, sinusuportahan sila, pero kadalasan po. Kaya nga po, tapos dito po sa atin, ang daming namamatay raw po sa COVID. Alam mo, at marami pong namamatay sa COVID, hindi naman talaga COVID ang kinamamatay. Alam niyo yung ginagawa? Para lamang po makalibre yung mga tao dun sa gasto sa ospital, sasabihin COVID. Wala nang bayad. Alam niyo po ba ang nakikinabang pagka i-declare na gano'n? Lalo pagka-critical, mga 700,000 na makikitang makukuha nun, yung doktor, saka yung ospital, saka po yung PhilHealth official, nagkukunibans po yan, nagsasapakat para po maraming makuha. At yung pobreng namatay, alang napupunta sa kanila. Ganun po ang kalakalan ngayon. Napakahirap po. We are now living in a dark age, in dark world. At tayo lamang po, mga mananampalataya, mga Kristiyano, dapat pong yung ilaw na nasa atin magsilbing liwanag sa kanila para matanglawan yung mga gumagawa ng kasalanan. Kaya it's about time na tayo po ay magliwanag. Huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mamuhay tayo sa katwiran at kabanalan. Amen po ba? Ito po ang magiging contribution natin sa mga tao. Paano sila maitutuwid kung walang magtutuwid sa kanila? Na walang magiging gagabay sa kanila. Walang makikitang liwanag na magsisilbing ilaw para makita nila yung kanilang kamalian. Amen po ba? Sabi nga nung mga taga-Amerika, mga kasama natin, napakahirap daw ng buhay sa Pilipinas, lalo pag nagkasakit ka. Yung iba, mamamatay lang ng nakanganga. Pero sa atin pong mga mananampalataya, kung meron tayong isang pag-asa, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Sabi ng Titus 2:13, looking unto the blessed hope, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. For to Him be the glory forever, now and forever. Kung meron po tayong pinakamimithi sa ating mga buhay, dumating na yung pagkakataon na yun. Yun pong blessed hope, yung pagbabalik ng Panginoon, na kung saan mawawala na po tayo sa mundong ito ng injustice, ng corruption. Alam ko po na malapit na po yun. Kaya ang encourage ko po sa bawat isa, habang hinaantay natin ang pagbabalik na muli ng Panginoon, patuloy tayong manampalataya, sumunod at maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayong magsasawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na po kung minsan, talagang napakahirap. At ang isang pong karanasan ko pa nga pala sa paglilingkod sa Panginoon, yun po kung minsan, persecuted ka na, tapos kung minsan po, makakatikim pa ng panlalait. Meron po akong pinsan, nung nag-birthday po kasi ako noong 2018, parang reunion po ng Salonga, doon sa Laguna po, nagkataon lang na may bagyo. Wala pa kaming dalawang po. Alam ni Brother Junior, saka si Dong Santos, kasakasamang sa Laguna. Dito sa Luzon, nung nasa expressway kami, yung sasakyan ni Brother Dong, parang tinatangay ng hangin eh. Pero pagdating namin sa Manila, maganda ang panahon. At doon po, meron akong pinsan doon, mga taga San Jose, Nueva Ecija. Yung isa nagtanong sa akin, sabi niya, Amante, sinayang mo yung talino mo. Kung ako sa iyo, kung ako'y naging ikaw, mayamang-mayaman ako. Sa ganito mga panunita, medyo masakit din po, pero kasi hindi kami magkakaintindihan. May kaiba po ang aming perspective. Para magkaintindihan kami, dapat ang basis ng aming pinag-uusapan iisa lamang. Pero iba po yung kanyang perspective in life. Meron pa po ang karanasan nung nag-reunion kami ng mga kaklase ko. That was, siguro mga 2008. Yung mga kaklase ko, sabi ko nga, siguro 9 sa mga kaklase ko, graduate po ng UP. At talagang kasama, kagaya ni Pastor John,
Tapos halos lahat po, meron akong kaklase na sa UNDP po, United Nations nagpunta sa North Korea, tapos sa Nigeria, tapos naging nung 2009 ang pinaka-base sa Thailand. Meron din akong kaklase na sa UN din po na nagtatrabaho, graduate din po sa UP, civil engineer, nagtatrabaho sa Switzerland at umuwi sa France. Yun daw pong inuuwian niya para lang malolo sa kanto ng lugam. Nagtatrabaho nga sa Switzerland, pero sa France siya umuwi. Ibig sabihin, nandun po siya doon sa boundary siguro. Ang laki ng mga kita nila. Meron akong kaklase, nag-graduate ng PMA. Tawag nga namin si General Tanabe. Tapos, nung nagkaroon kami ng reunion, nag-pray po ako. Nung nag-pray ako, napansin ng isang kaklase ko, si Bayani. Sabi niya, mukhang yung prayer mo iba. Tapos naging interesado siya sa akin na kinestyon ako. Tapos dumating po sa puntong, magkano ba ang sweldo mo sa pagiging pastor? Sabi ko, hindi sweldo yun sa amin. Dahil ang pagpapastor, vocation yan. Allowance lang. Hindi ko po masabi-sabi yung allowance ko. Meron palang ganong mga pagkakataon na para kang napipilan. Kasi yung sa UN na kaklase ko, 500 a month ang sweldo. Siya, yung nagtanong sa akin, chemical engineering graduate din siya sa UP. At nagtuturo siya ng postgraduate studies sa USD. And at the same time, examiner po siya sa PRC, Philippine Professional Regulation Commission. Nagtatrabaho po siya sa DOH nung panahon na yun. At mataas ang kanyang katungkulan. Kaya nung sabihin niyo sa akin, magkano bang sweldo mo? Hindi naman tayo pwede magsinungaling. And on that time po, ang sweldo ko, 8,000. Sabi sa akin, pambira. Paano ka nabubuhay? Parang hindi ko mailangan sasagot. Pero dapat palang sinagot ko, doon ka nga magtaka. Sa kabila nung 8,000 ang sweldo ko, nandito ko, ang ganda ng kasi maganda pangatawan ko. Tapos hindi naman nagkukulang ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ang Diyos po hindi nagkukulang. Kaya pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, ang bahala po si Lord na magbigay sa lahat ng ating pangangailangan. Yung kapatid ko po, na COVID, ayun, pinagaling ng Lord. Natutuwa yung mga nurse doon sa ospital. Kasi sa lahat daw ng pasyente na ganoon, siya lamang po ang nakaligtas. Siya lamang po ang nabuhay. Kahit na po yung bill, mahigit pa pong 1.5 million kasi sa dami po ng gamot pa na binibili namin, 1.5. Kaya nga po, nung bayar na, yun ang problema. 3 araw na na-hostage yung kapatid ko. Kasi ayaw pumayag ng promissory note. Ang balance ay 400,000 mahigit. Ang binibigyan lang namin ng promissory note, yun ay kang less than 100,000 ng utang. Kaya ganun. Kaya sabi nung mamangking kong kasama, si Jaja, Uncle, dito na yata kami matitira sa hospital. Ayaw kami pawalan. Pero alam nyo, nung hindi namin na-expect na makakalabas na, biglang may tumawag siyang kakilala. Yung dating kasama niyang medic doon po sa Jesus Reigns Ministry sa Top Avenue nung araw. Pinahiram siya 400,000 pesos. Kaya nga, biglang nawala ang problema namin. Biruin mo, sa panahon natin ngayon, sino ba namang tao ang basta-basta magpapahiram sa iyo ng 400K? Ibig sabihin po, ito po yung katapatan ng Lord. God can touch people para po tumugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya nga sa tuwa ng ate ko, sabi niya, pera lang yan, pwedeng kitain yan. Tulong-tulong tayo magbayad. Sabi niya, ipag-pray natin na sa panahon ng lansonisan, mamunga ng matindi yung lansonis natin saka yung rambutan natin. Magkakaroon tayo ng Thanksgiving party kay Banji. Kukumbidahin natin lahat yung mga tumulong, nanalangin at talagang sumuporta sa kay Banji. At kasi pagka po kami nangumbida, natutuwa po sila pagka may giveaway po na sila. Ang giveaways po namin, yung pong dansones at saka rambutan. Kaya nga, pagka po natuloy, kasama rin po tayo. Amen po ba? Kasi alam ko po, nanalangin tayo. Kaya ang masasabi ko lamang po, hindi po nakakapagsisi maglingkod sa Panginoon. Kasi ang Diyos, tapat po siya, hindi siya magpapabaya. Hallelujah. Kaya nga, tandaan po natin, habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yun pong senior ni Pastor John nung nakaraan, yung 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know,
our labor is not in vain in the Lord. Maraming salamat po. At ang prayer ko po sa bawat isa sa atin, nawa po ang bawat isa naging matibay, matatag sa pananampalataya, at Lord, maging kagalakan namin yung patuloy kami maglingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Binibigay ko na po kay Pastor John. Amen. Sino po sa inyo na-inspire? Sabi na amen? Grabe, wow. Amen. Kala ko mag-diretso pa si Pastor Roman sa pagsasabi ng mga edad namin eh. Anyway, pero it's really a joy and a privilege to serve God. At karangalan po natin na maglingkod sa Panginoon even in this place. Kaya tayo po yung magpasalamat sa Panginoon, tayo po ay tumayo. Tunay nga na sa lahat na may pagkakataon maglingkod sa Panginoon, I pray na you appreciate what you're doing for God. Dahil sabi nga na sinabi ni Pastor Amante na last verse ay hindi nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Lahat yan ay may bilang, kumbaga sa Panginoon. Lahat ay recorded, lahat ay alam ng Panginoon na kung sino ang nagtapat sa Kanya. Sabi rin sa Malakay 3 na magkakaroon ng distinction yung mga naglilingkod sa Diyos at mga hindi naglilingkod sa Diyos. And God will have a special eye, special favor sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Even right in this, sa panahon natin ito at even beyond our life. Amen? Kaya yung nakita natin pabor sa buhay ni Pastor Mate, through his sister, na may pabor, kahit po sa inyong lingkod, yung aking kapatid na talagang grabe yung pabor na binigay ng Diyos, na dumaan kami sa pagsubok din ay, pero grabe po yung pabor na tinanggap ng namin mula sa Panginoon, mula sa bills at sa mabilis na paggagaling ngayon ni Pastor Efrain ay nakakahanga po talaga. Talagang hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga dilingkod sa Panginoon. Sige, awitin nga natin yung inawit natin sa Panginoon kanina, yung taos-pusong pasasalamat na talagang lahat ng mayroong naglilingkod sa Panginoon ngayon, tayo po yung magpasalamat dahil tayo nga ay binigyan ng pribilehiyo ng Diyos to be in the kingdom of God, to be serving in the kingdom of God at sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng mga Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tunay ngang kay buti mo mula noon hanggang ngayon. Pag-ibig mo ay laging sariwa. Ang pagpapala mo'y patuloy na natatanggap. Tanging ikaw lamang ang aking sandigan. Sa piling mo ako'y mananahan. Taos pusong pasasalamat ang aking alay sa iyo. Ikaw lang ang mapupurihan, ang langing paglilingkuran.
pag-ibig mo ay laging sariwa. Ang pagpapala mo'y patuloy na natatanggap. Tanging ikaw lamang ang aking sandigan. Sa piling mo ako'y mananahan. Taos puso mo sa salamat, taos pusong pasasalamat ang aking nalay sa iyo. Ikaw lang ang mapupulihan at tanging paglilingkuran. Taos pusong pasasalamat, taos pusong pasasalamat ang tanging nalay sa iyo. Ikaw lang ang mapupulihan at tanging paglilingkuran. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat, tunay kang matapat. Kung alam mo ng Diyos ay naging matapat sa iyo at ang susukili lang natin sa Kanya ay ang matapat na paglilingkod din, ang masaya paglilingkod. If you want to serve God with faithfulness and with joy in your hearts, let's lift our hands. Bilang tanda ng ating pagsusukod sa buhay sa Panginoon. Bilang tanda na, Lord, here I am. Lord, I want to serve you. Kung paano naging matapat ka, kami maging matapat din, Panginoon, sa paglilingkod. Whatever way, anumang kapasidad, ngayon napapatunayan natin, anybody can really share, can serve sa ginagawa natin na araw-araw ng devotion. Lahat po ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-share. So lahat magagamit talaga ng Panginoon. Ikaw na lang talagang hinihintay ng Diyos. Ikaw na lang talagang naabangan ng Panginoon na mag-step up to serve God with all your joy, with all your faithfulness. Lord, you see our hands right now. Tanda ng aming pagsusuko ng aming buhay sa iyo. Tandaan na kung paano nahawan kami sa mga naging buhay ng mga nauna sa amin, kay Pastor Amante, sa mga pastors namin, Lord, ay kami rin nais namin maglingkod sa anumang kakayanan. Lord, hindi kailangan maging pastor, hindi kailangan na maging maraming oras na igugol, kundi sa aming simpleng paglilingkod lamang. Lord, marami kami magagawa sa iyo. Sa online man o sa physical, whatever way we can do to serve you, God, Lord, just help us to find the best place for us to serve you. Katulad nga po ng ginawa mo kay Pastor Amante. Lord, nakati sa kanyang kalagayan, Lord, isang hamon pa rin na kami ay pwede pa rin maglingkod. Kung kami malakas, kung kami may kakayanan, kung kami ay makakatayo, makakatakbo, makakagalaw, makakapagbuhat, makapagsalita, whatever way, alam po namin na walang imposible, Panginoon. Lahat ay may pagkakataon na kami paglingkod. Kaya Lord, right now, I just want to bless each and everyone na nandito ngayon, na may puso na maglingkod sa iyo, na may puso na tunay na ibigay ang kanyang lakas, ang kanyang buhay, panahon, oras, even ang kanyang mga resources para lang maglingkod sa iyo, O God. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil as you promise in your word, lahat ng naglilingkod sa iyo, lahat ng humahayo, lahat ng ginagawa ang kanyang bahagi upang ikaw ay maipahayag sa mga tao, Lord, ay hindi mo iwanan, hindi mo pababayaan, Panginoon.
Kaya Lord, nagdedeklara ako ng iyong mayamang biyaya ay patuloy mo ibuhos sa bawat isa, sa lahat ng mga pangailangan, ibig sa panahon ito, na hindi mo kami pinagkukulang, katulad ng mga napatutoong aming narinig, Lord, that you will always provide for us, Lord, no matter what, Lord, kahit ano pang gawin ng pandemic sa amin, Panginoon, kahit walang ayuda sa gobyerno, Lord, ikaw mismo mag-aayuda sa amin, ikaw mismo magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. At ang patuloy na pagmamahal ng Panginoong Jesus, na siyang imayakap sa amin, na hindi namin mayakap ang bawat isa, pero ikaw ang hahawak sa amin with your right hand. Ikaw ang yayakap sa amin, Panginoon, kung sa panahon na kami nangmulila, sa panahon na kami nanghihina, God, you will just embrace us and give us your strength and continue to infuse us with your energy, O God, and with your passion and with the Holy Spirit. At ang patuloy na paggabay ng banal na Espiritu na siyang natutulong sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng direksyon, na siyang nagpatama ng mga bagay sa amin na dapat itama, na siyang nagbibigay sa amin ng proteksyon, na siyang patuloy na nangunguna sa aming buhay, ay siya namin maranasan mula nga magpakailanman at lahat na nagmamahal sa Diyos at lahat na patuloy na maglilingkod sa Diyos ng may kagalakan at lahat ng patuloy na magtatapat sa Panginoon kahit ano ba mangyari sa kanyang buhay ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. 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 And Amen. Amen. Praise God. Amen and Amen. God bless you. See you sa ating mga gawain. Mamaya po, kung kayo niyo pa mag-join sa online, at 10 o'clock, tayo po ay may gawain. At ipahayag niyo po, nabalita po ang gawain. At kung nag-iingat po, ay God can protect us. Amen? So God bless. Life Plus, mamaya po 4 o'clock. At JPEG, alas 8.